Saan yung sardinas ko? Good morning, good morning, good morning mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Woo! Nakapagpalipad din tayo ng drone natin. Anong oras na ba? 11:30. Ngayon pa lang tayo magre-ride out. Pupunta tayo sa lugar na hindi natin alam. As always, di ba? Set up ko lang tong drone ko para makabiyahe na tayo. Iniisip ko ngayon, parang gusto ko mag-ilog ngayon eh. Since na miss ko yung ilog, maghahanap tayo ng ilog. Punta tayo sa kabundukan. Maghahanap tayo ng pwede natin liguan. Okay. Napakadaming chechebureche. Napakadaming chechebureche bago tayo makapagpalipad. Akala ko drone, uwak pala yun. Ayun, welcome back sa panibagong araw natin ngayon mga first timers. Kamusta? Ano pakiramdam ng nakabalik na tayo sa ganitong klaseng content, no? Huwag nyo sana mamasamain. Gusto lang talaga nating balikan kung saan tayo lahat nagsimula, diba? Nakakatuwa na ang daming nabuhay ulit para manood sa atin. Kasi nga syempre hati-hati yung nanonood sa atin eh. May motovlogging tayo, mayroon tayong adventures. Pero nakakatuwa lang na yung mga fan ng mga fanatic ng adventures eh nagsibalikan. So ngayon babiyahin muna tayo. Di muna ako mag-vlog sa kahabaan ng highway na to. Doon ako mag-start ulit sa next na town. Tignan natin kung anong meron. Pero samahan nyo ako. Ang goal natin ngayon, maghanap tayo ng ilog. Lulublob muna tayo. Napakainit ng panahon. Gusto ko mag-relax. Siyempre kasama kayo. When I think of every time you let me down, I start to lose control. A lot of weakness. I never told you I was mad. I held it all. Namimili ako kanina kung didiretso ako ng San Ildefonso o dito ako dadaan sa Bustos eh. Kasi parang hindi ko lang sure kung meron checkpoint sa bandang Ildefonso to San Miguel. Bahala ko sana dumiretso ng lagpas San Miguel eh, mga tipong gapan eh. Pero tatry ko dito. Kasi ang alam ko, dahil MECQ, parang tinayo ulit yung mga checkpoints dun. Ang mali ko, hindi ko nadala yung vaccination card ko tsaka yung travel na pwede ako lumabas. Pero alam ko naman kasi hindi ganun kaigpit. Pero nagdadalawang isip lang ako. Dito na lang tayo sa Bustos to Doña Remedios Trinidad. Hindi ko naman sinasabi na didiretso tayo ng Doña Remedios Trinidad kung saan lang merong ilog. Tapos maghanap lang ako ng pagkain kasi wala akong preparation ngayong araw na to. Bibili na lang tayo ng pagkain na pwede kong baunin dun. Makaligo lang ba ako? Kasi hindi ako nakapag-prepare eh. Kompleto na kasi ako ng gamit ng mga pangluto, mga pang outdoor. Nasa isang backpack na siya. Yun yung babaunin natin sa
sa Mindanao para hindi tayo masyadong magkakakain sa labas. Alam nyo na, di ba? Mag-ingat kayo sa labas pag kumakain kayo. Marami na akong kaibigan na tinamaan dahil sa kakakain sa labas. Mas safe pa rin yung home cooked meal. So ganoon na gagawin namin nito pag papunta na ng Mindanao. Pag nag-iikot na kami doon ni Biyahe Weekend, ay mamimili lang kami ng lulutuin, and then lulutuin lang namin kung saan. Dala naman natin yung buong kusina natin sa backpack. 20 days to go. Lapit na. Drive mo na ako, ha. I'm going crazy, feeling sorry for myself. Now I'm standing naked. Will I ever see the end? What's going on? I'm not feeling sure the way I did before. Like an empty gun, nothing more to give, purely negative. Nothing more to give, ain't got the will to live. Dito. Ayun. Ayan. Dito. Sa kaya daan niya, no? Dapat may dala akong pagkain. Bili muna tayong pagkain. Doon tayo pumunta. Baba tayo. Mukhang dito yung daan eh. Okay. Tingin tayo ng pagkain natin. Sinigang. Ito. Ano po to? Dinuguan po to? O sige nga po. Isang kanin. Ilang kanin po? Isa lang. Okay, kanin lang yung binili ko. Hanap tayo ng sardinas. Sardinas. Siguro nagtataka kayo kanina pa kung ano to, no? Charger to ng GoPro. 3 battery. Pag pumunta tayo ng Mindanao, ililipat ko yan dito para habang nabiyahe tayo, continuous yung charging ng mga batteries natin para hindi tayo naubusan ng power ng battery. Ayan, baka meron dito. Ay, wala. So, may sardinas dito. Welcome to Barangay Santa Lucia. Ito, tingnan natin. Parang dito yung daan eh. Wait lang. Ayun, may tindahan. Nakakabili tayo ng sardinas. Is dito ah. Nay, pabili po ng sardinas. Meron po kayo? Ay, tay pala, tay. Long hair kayo eh. Pabili po ng sardinas. Meron kayo? Ano meron dyan? Hindi. May tindahan pa dito? Oh, dito. Akit pa ako dyan lang. Sige, sardinas lang. Sige po. Saan po pwede dito yung pwede pong liguan? Ilog, dito or dito? Dito? May bayad po dyan? Wala naman. Sige po. Thank you. Dito tayo. Bira, no? Dead man lang sa lubak-lubak, putik-putik si Spike eh. Saan yung tindahan? Tayo may tindahan dito? Mukhang hindi tindahan. Yung kahit ano po, basta nabubuksan po ng Ayan, pwede na yan. Magkano po yan? Eto. Salamat. Yan, ang ulam natin. Tipid mode lang.
Nasira yung battery kong isa. Bumigay na. Kasi medyo lumulobo na isang battery ko. Pinapasok ko pa rin dyan sa GoPro. Ngayon, pagkahila ko, natanggal na yung mismong hilahan. Naiwan sa loob. Buti na lang tinaktak ko ng ganun ng sobra. Nalaglag. Nahila ko siya. Huwag kayong gagamit ng battery na ng GoPro na lumulobo na. Bilis mo tayo. Bilis, bilis. Uy, wallet ko. Sarap. Sarap. Sarap magbabad. Pag napunta kasi kayo dito sa Bulacan, kasi nga dahil sumisikat nga yung Doña Remedios Trinidad, medyo sa totoo lang aminin ko, yung pagpunta, yung pag-iikot, maraming magandang lugar sa Bulacan. Kaso nga lang nung tumaas na yung turismo ng Bulacan, lalo na sa Doña Remedios Trinidad, yung mga lugar na pinupuntahan namin dati ng libre, ngayon yung mga bayad na. Tsaka obligado kang kumuha ng tourist guide. So medyo kapag kailangan yung mag-unwind, naisipan yung pumunta sa Doña Remedios Trinidad dito sa Bulacan, mag-prepare kayo ng budget para sa tourist guide. Kailangan pagtulong na lang din yun sa mga tao, pangkabuhayan kasi nila yun eh. Wala kasi mga trabaho karamihan dun. So kahit na medyo bawat spot dun eh, kailangan may tour guide, eh isipin nyo na lang nakakatulong tayo. Nakakatulong kayo sa pamumuhay ng mga tao dun. Ang ganda tignan ni Spike din, oh. Spike! Spike! Konti na lang, pupunta na tayo ng Mindanao. Kaming dalawa naman ni Spike ang gagawa ng memories. Excited na ako. Dadala akong tent. Dadala ako ng hammock at mga panluto. Tapos sisikapin kong makapag daily upload tulad dati nung pagpunta ko sa Mindanao, yung ikot ka ng ikot sa Mindanao. Tapos daily vlogs. At saka sa mga nagtatanong kung magkikita kami ni Kulas, nag-usap na kami ni Kulas, dadaan ako ng Katiil, dadaan kami. Stay tayo dun. Saan yung ano ko? Saan yung sardinas ko? Nakita ko na ulit yung mga kaibigan ko, si Kumar. Makita na, magsistay tayo dun. At least sa wakas makikita na natin yung kubo na pinagawa ni Kulas. Makapag-stay tayo dun. Hindi ko lang alam kung ilang araw tayo dun, pero pupunta tayo. Isa yun sa mga kinaka-excite ko.
Nakakatuwa kasi yung mga ibang mga supporters natin, tuwa nga ako eh kasi ang dami nagme-message na nag-o-offer ng pwede kaming tumuloy sa bahay nila kapag nag-ikot kami ng Mindanao, mag-lunch, na-offer nila yung bahay nila para matulog kami. Yung iba nag-o-offer ng hotel na matutuluyan namin. Meron pang isang taga Mindanao na si Azores TV na sabi magpapalatsyon daw siya pagdating namin. Karay, solid. Sino bang hindi ma-excite sa ganun? Busog naman. Minsan no, pag mga ganitong lugar no, mas pipiliin mo talaga yung sobrang simpleng ano lang, simpleng pagkain lang no. Ano ba yung mga nababagay na pagkain sa ilog, di ba? Comment ka kayo. Kung anong trip nyo ng mga pagkain kapag nasa ilog kayo. Ako, trip ko itlog na maalat, kamatis, tuyo, tapos inihaw na isda. Favorite isda ako, kasama yung tilapia eh, pero gusto ko talaga yung yellowfin na inihaw. Tapos sasaw-saw mo siya sa toyo na may kalamansi, na may sili. Sarap. Tapos beer. Baka may tinga-tinga pa ako. Yung tipong magdadala ka ng fresh na isda, tapos sa tabing ilog mo lutuin. Ay, sarap no? Tapos plus beer. Diyos ko no? Beer no? Beer! Beer! Sinuglaw. Yan pa yung mga kinaka-excite kong kainin sa Mindanao. Pagdating sa Mindanao, sinuglaw. Yung pinagsamang ano? Yung pinagsamang inihaw na liempo, tapos kinilaw na sinuglaw, kinilaw na isda, imimix sa liempo, tapos para may mga gulay na kasama yun eh. Ano ba ito? Basta sinuglaw. Tapos syempre hindi ko papalagpasin, pupunta kami ng cafe sa bukid, yung pinakamagandang napuntahan namin sa Mindanao, Nicolas, na kainan nagawa sa kawayan. Tapos yung mga sinaserve nila na mga pagkain doon, yung mga lettuce nila sa farm lang nila kinukuha sa likuran ng mismong place. Yan sa video nakikita nyo. Tapos yung mga fried palaka nila, meron silang sariling alagang mga palaka. Tapos yung mga native na mga products nila doon, yung mga bamboo, straw, ganon, gawa yun ng mga estudyante ng lugar na yun. Tapos tinutulungan nila yung mga estudyante magkatrabaho para yung mga estudyante magkaroon ng racket. Kumbaga para mga working students sila. Na-excite ako. Nanamnamin ko bawat sulok ng Mindanao tsaka Visayas pagpunta dun. Walang tulog na lang. Okay, eto, napupuntahan nyo to. Pagkapasok na papasok nyo papunta ng DRT, itong tulay na to sa pabato ng Angat. Alam ko sa Angat to eh. Makikita nyo na itong tulay, itong ilog na to sa ilalim. Okay? Diretso lang, tatawain nyo dyan, ikot kayo doon, handun yung daanan, and then lulusot kayo dito, and then ito na yung ilog. Ang ilog na to, walang bayad daw maligo dito. Kapati yung cottage doon, walang bayad. Puntahan nyo. Okay? Tulay ng Angat sa ilalim nun. Ito yun. Thought I was losing who I call myself today in this world of illusions. Didn't dare to sing my name. That was when you came along, and I don't know where I would be or where I'll go if you